At silipin naman po natin ang mga paghahanda sa East Avenue Medical Center. Naroon po si Jam Sisante. Jam? Yes, Jiggy, wala pang dinadala dito sa East Avenue Medical Center na biktima ng paputok ngayong araw. Pero handa naman daw ang ospital kung magkaroon. Handa na ang power drill, lagari at martilyo. Hindi gagamitin sa construction, kundi para sa buto ng tao sakaling kailanganing putulin dahil sa matinding pinsalang dulot ng paputok. Umaga pa lang, nakalatag na rin ang mga lamesa sa emergency room at ang supplies na gagamitin pang gamot sa mga kaso ng firecracker injuries na hindi naman malala. Sa 22 biktima ng paputok na dinala dito sa East Avenue Medical Center mula December 23 hanggang December 29, isa lang ang hindi minor de edad, isang 31 years old na lalaki na naputokan ng tinatawag na Lolo Thunder. Tulad ng mga nakaraang taon, Piccolo pa rin daw ang pangunahing sanhi ng firecracker injuries. Bagamat handa ang EAMC na rumisponde sa mga pasyente, pinakamainam pa rin daw na umiwas na sa paputok para iwas din sa disgrasya. Kung sakaling maputukan, meron daw ilang maaaring gawin bilang paunang lunas. Pag naputokan yung kamay, titingnan po kung dumudugo. Pag yan ay dumudugo po, ang unang gagawin ay pahintuin yung dugo sa pamamagitan ng pressure o di kaya mag-apply ng cloth na malinis, panyo o gauze. Kung medyo malayo po ang panggagalingan ng pasyente, pwede po silang maghugas ng sabon at saka tubig na malinis. Tapos ipak po nila uli yung kanilang kamay at tumakbo po sila sa pinakamalapit na ospital. Jiggy, kumpara noong nakarang taon, mas mababa yung bilang ng biktima ng mga paputok na dinala dito sa EAMC. Pero hindi pa raw sapat na basihan yan para i-conclude na onti lang yung nagpapaputok ngayon dahil nagsisimula daw na dumami yung bilang ng mga biktima ng paputok na dinadala sa mga ospital simula 12 midnight onwards. Jiggy? Maraming salamat, Jam Sisante.